Hi Exxon, good evening. So for tonight's video, I just wanna share to you may lesson akong natutunan for tonight. Ang nangyari kasi, meron akong ginawang bagay na hindi pinag-iisipan at hindi pinagplanuhan, na agad-agad ko lang siyang nilabas. Kaya medyo hindi maganda yung nangyari. Ang nangyari kasi ganito, yung anak ko, hinimatay siya, gawin ng hindi siya kumain agahan tsaka tanghalian, na nung kasalanan hindi naman niya yun. Nervous siya kasi may sayaw sila. So ang nangyari, may dumating sa akin na balita na nung hinimatay daw siya, may nagsabi na teacher na may hawak mong susi na ganito yung pagkasabi daw niya. Ang saan kumana. So after hearing that, na alam ko namang nag-aalala na ako kasi early afternoon pa lang, alam ko na ganun yung nangyari sa kanya. Syempre, puno na ako ng pag-aalala. Tapos narinig ko pa yun, nag-react ako agad. What I did is, nag-post ako sa social media. So, nag-post ako sa social media, sa Facebook, nag-bio ako. Marami nakakita, may nag-comment. Isa dun sa mga teacher. And then, bigay siya ng comment, tapos nag-stop siya nung na-realize siya iba yung tama, mali yung comment niya dun sa post ko. And then, na-confirm siguro na ganun nga yung punto ko. And then, may nag-PM. So, nag-PM sa akin yung advisor niya, yung anak ko. In-explain niya what happened. Alam mo yung adrenaline rush na gano'n, na nasabi yun ng teacher na hindi na niya napag-iisipan din. Nataranta na siya kasi siya yung nag-organize ata nun ng event na yun, yung pasayawan sa kanila. So, while kachat ko yung advisor niya, dun ko na na-realize that I was wrong for what I did, na nag-post ako sa social media, sa Facebook. It might be misinterpreted. Hindi misinterpret. May mas malalaman niya na ganun yung reaction ko, which is wrong. And then, na-realize ko na kapag may mga ganyan, medyo nasa highest level ka ng emotion, sobrang saya mo man, sobrang galit ka man, do not make a move or make a decision na hindi pinag-iisipan. Mga ganyang bagay dapat pinag-iisipan bago mo gawin ang isang bagay. Meron nga akong nakita, meron akong narinig na nabing kapag nasa highest emotion ka daw, inhale, exhale ka ng 10 beses. 10 beses. Inhale, exhale ka ng 10 beses. Tapos, i-compare mo yung nararamdaman mo bago mo ginawa yun, yung pag-inhale, exhale, at yung nararamdaman mo pagkatapos mong gawin ng 10 beses. Nag-inhale, exhale ka ng 10 beses. Pagkatapos, sabihin mo, gusto mo pa rin bang gawin yung mga gusto mong gawin? Gusto mo pa rin bang sabihin yung mga gusto mong sabihin? Ganun pa rin ba yung nararamdaman mong galit or saya? Kasi minsan nadadala tayo ng ating emosyon, sobrang taas na emosyon eh. May nagagawa tayo na hindi na natin pinag-iisipan. Kaya I'm so thankful kay God na He used the teacher. And then thankful din ako dun sa teacher, sa advisor niya na nag-explain sa akin na nadala lang siya ng ganon. Then na-realize ko I was wrong. Ako yung mali. Kasi I reacted automatically na hindi man lang nag-iisip. Ganyan din eh. Diba? Napapansin niyo sa buhay natin kapag may mga bagay na hindi natin gustong gawin. Tapos nagagawa natin siya dala ng sobrang saya, sobrang sakit, sobrang taas ng emosyon ba. Kaya, yun yung na-realize ko sa pangyayari na yun. Na wala, sasabi ko talaga na God, Lord, sorry. Hindi ko to sinasadya. Nadala lang talaga ako. Minsan hindi yun, makasalanan talaga tayo eh. Sobra natin pinapairal yung emosyon. Kaya sa mga ganun din ang experience sa akin, lagi natin ugaliin na kapag nasa taas na emosyon tayo, hinga, inhale, exhale, count 1 to 10, tapos saka ka magdesisyon. Pakalmahin mo muna yung sarili mo. Gustong gusto mong gawin ng isang bagay, pakalmahin mo muna.
Kumbaga, ilagay mo siya sa 0 kilometer ba. Huwag mo muna siyang hayaang mag-start ng wala ka pa sa level ng kalma. Pag nasa level ka na ng kalma, saka mo sabihin, sige, gagawin ko yung naisip ko kanina. Kasi minsan, may mga bagay tayo na kapag nasa 0 level na tayo, ay, kung ano, baka ganito yung maging epekto. So, yun lang mga Ilson. So, I hope nasa share ko na to, may natutunan kayo. Na lang. Thank you.